prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po. Ito uli si Pastor Arnel Vasquez para sa online devotion ng St. Paul United Methodist Church. At gusto ko pong sabihin sa inyo na nandito talaga ako sa St. Paul for this recording. At ang atin pong pagbubulay-bulayan actually ay shorter version ng akin pong mensahe para sa Sunday dahil may malaking kinalaman po yung teksto na ating pagbabatayan na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 4, mga talatang 3 hanggang 6. Ganito ang sinasabi, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip
ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip, upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Gusto ko munang bigyan tayo ng background dito sa ating tekstong pinagbabatayan. Alam nyo, pangalawang sulat na to ni Pablo sa mga taga-Korinto. So, ibig sabihin, meron siyang first letter at itong Korinto ay simbahan na kanyang natatag sa pamamagitan ng kanyang missionary journey. Pero nagkaroon sila ng tampuhan o alitan kung kaya kailangang sumulat ni Pablo for reconciliation, na maipaliwanag ang kanyang sarili. Pero hindi lamang po yan yung kwento sa likod nito. Meron ding mga emerging preachers o sabihin nating mga manggagawa ng Diyos na katulad ni Pablo na ang atensyon ng mga tao ay mas nagagawi sa kanila. Ibig sabihin, meron nagiging kakompetensya, if we would like to follow that idea or thought, na merong nagiging kakompetensya si Pablo sa atensyon ng mga mananampalataya, particularly sa mga taga-Korinto. At waring mas doon sila sumusunod, mas doon sila naniniwala o sumasampalataya. Kaya naman gusto kong isipin natin o maging maliwanag sa una pa lang na ang sulat na ito ay tumutukoy talaga sa mga mananampalataya. So ang kausap ni Pablo dito ay mga mananampalataya, but surprisingly ay ang tono o ang tenor ng sulat ni Pablo ay parang sa mga hindi sa mga mananampalataya siya nakikipag-usap. So anong ibig sabihin nito? Na ang mga mananampalataya ay pwede ring mabulag, pwedeng malinlang. At ito ay ginamit ni Pablo sa simbolismo ng belo o veil. No? Belo. So, kung i-apply natin yan, ang gustong sabihin ni Pablo ay yung mga naliwanagan na dating walang belo ay nagsusuot uli ng belo para matakpan muli yung kanilang pananampalataya, matakpan uli yung kanilang tunay na dapat pagtuunan ng kanilang pagsunod, ng kanilang pagtitiwala. Kaya sinasabi dito ni Pablo, ang totoo, basahin na rin natin yung verses 1 to 2. Yaman lamang na pinag-usapan natin ito kahit hindi siya kasama sa binigay sa akin na talata, pero napaka-importante pa rin. Sabi dito sa verses 1 to 2 ng 2 Corinthians chapter 4, mula sa Magandang Balita Biblia, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin ninuman sa harapan ng Diyos. Dito naman, sa talatang 5, ulitin lang natin yung pagbasa. Sabi, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod nyo alang-alang kay Jesus. Diba? Ang tono parang ipinagtatanggol ni Pablo ang kanyang sarili. Ipinapaliwanag niya ang kanyang ministeryo, ang kanyang paglilingkod. He is expressing the legitimacy. Pinapatunayan niya yung legitimacy ng kanyang pagiging missionary,
pagiging apostol ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito nga ay natitreatened sa presence ng ibang mga mangangaral. Ang isa pang point na dinadrive ni Pablo ay kung kasi nga maaring may mga nangiiwan na sa kanya, may mga nagpapalagay, ang hirap naman ni Pablo, hindi katulad noong kumpara sa mga ibang mga preachers, well-off sila o mayayaman, at mas magagaling silang magsasalita, di ba? So, kaya tuloy si Pablo ay kailangan na igawi ang paningin, ang pananaw, ang focus ng mga mananampalataya sa unang Korinto na ano ba ang pinakamahalaga. Kaya sinabi ni Pablo, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pangangaral ay walang anumang kaakibat na mga bagay, kundi yung kanyang pagnanais na maipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. Plain and simple, no more, no less. Yun lamang ang kanyang sandata para maipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Gusto niyang sabihin na kung ang mga taga-Korinto ay mahihirati, mapupukaw ang atensyon, magagawi o ibabaling sa ibang mga mangangaral, ay parang ibinabaling din nila ang kanilang sarili sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, pumapasok doon yung mga talukbong na naapektuhan ng world system, na marahil ang gabay ng pagsunod sa mga preachers ay yung mga preachers na mukhang mayaman, mukhang magaling, maraming gimmick na ginagawa. Pero ang sabi ni Pablo, kami na tinawag, ang aming ebanghelyo ay tunay, genuine, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nyo kaming igalang, kilalanin, at i-honor bilang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi nyo gagawin yon, parang hindi na rin nyo ino-honor ang Panginoong Jesucristo, at ang hindi nyo pag-honor sa Panginoong Jesucristo ay hindi nyo na rin pag-honor sa nagsugo sa Panginoong Jesucristo, at ito ang amang nasa langit. So parang if you deny the ministry of Paul, you are denying Christ. And if you are denying Christ, you are denying God. So, dahil si Pablo ay nagbibigay liwanag para kay Kristo, at si Kristo naman ay nagbibigay liwanag para sa ating Panginoong Diyos Ama. Ngayon, babalik tayo sa Transfiguration Sunday. Sa Sunday, yun, sa Marcos, Kabanatang 9, ay mula talatang 1 hanggang sumusunod talata, ay maibabalik ulit tayo sa kwento ng Transfiguration. Pero hindi na natin dedetalye yun dahil ipipreach nga ng ating mga mangangaral ang tungkol dito. Ang gusto ko lang pong bigyang daan ay ang paalaala doon sa kwento ng Transfiguration. Alam natin na si Pedro at si Juan ay talagang very spectacular yung nangyari. Hindi nila inaasahan. Yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, naging busilak siya. Higit pa siya sa naglaban ng damit niya, nang ginamit ay Tide powder, laundry, di ba? Kaya tuloy manghang-mangha at ayaw nang umalis ni Pedro sa lugar na iyon. Pero hindi yan ang pakay ng ating Panginoong Diyos. Jesucristo at ng Ama. Ang kabilin-bilinan lang ng Ama nang matapos ang ganong pagliliwanag, ang sabi niya, ito ang aking pinakamamahal na anak. Pakinggan niyo siya. Pakinggan niyo siya. At yun, mga kapatid, ang pinaka-importanting lesson para sa akin ng Transfiguration. Pakinggan niyo ang ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang. At magmatsyag tayo kung pinakikinggan pa ba natin ang ating Panginoong Jesucristo, o tayo ay nakikinig sa, hindi naman masamang makinig sa preacher natin, dahil meron namang mga preachers na genuine talaga, tinawag.
Pero meron ding tendency, gaya nga ng nangyayari sa buhay nila Pablo, na merong tendency na ikaw ay maligaw ng mga preachers na mukhang prayerful, na mukhang very spiritual, na mukhang mabait, na mukhang napakatalino, pero kailangan nating magsuri. Sabi nga ni Pablo, suriin nyo kami. No, i-test nyo kami, no, para malaman kung sino ang totoo. At isa na nga rito, ang pagtetest sa ating Panginoong Jesucristo, pakinggan natin ang ating Panginoong Jesucristo. And as far as Paul is concerned, si Jesucristo ang tumawag sa kanya. Therefore, he is deserving sa pagtitiwala, pagkilala ng mga taga-Korinto. Mga kapatid, nasabi ko na yung pwede nyong application. Tayo ngayon na naliligid din ng ating mga preachers, meron tayong kanya-kanyang church, of course. Kailangan natin ibigay ang pagtitiwala, paniniwala. Pero kung kayo ay meron pang ibang mga kinikilalang preachers din, I'm not saying na wala kayong karapatan na gawin yan. Meron po kayong karapatan na gawin yon. Pero ayon sa liwanag ng ating pinagbabatayan ay magsuri tayo. Atin tignan kung tayo ba sa pamamagitan ng mga preachers na ito ay nananatili pa, nakikinig pa ba tayo talaga kay Kristo? O yung interes ng mga taong ito na nakatago, syempre hindi nila ilalantad yon, yung interes nila, after all, ang kanila namang gustong isulong o gustong gawin. Maligayang araw po ng Biyernes sa inyo. Salamat po sa pagkakataon pong ito. At hiniling ko po na tayo ay magtapos sa atin pong devotion sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos, salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan sa dilim. Hindi mo kami pinababayaan na mangapa, na matisod, na mahulog sa ano pa mang patibong o ano pa mang snare ng kaaway sa pamamagitan ng iyong salita. Na kung amin pong babasahing mabuti, pag-aaralan, malaking tulong ito para kami po, Panginoon, ay manatili sa tamang landasin ng aming pananampalataya. Panginoon, mangyari na tanggapin namin ang katuruan ng aming Panginoong Jesucristo, ang tunay na liwanag ng aming buhay, isipan at puso. At sa Kanya lamang po kami makikinig. Sa Kanya lamang po kami, Panginoon, aasa. Sa Kanya lang po kami magtitiwala, higit sa sinasabi ng mga mangaral sa aming paligid tungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo po kami na magsaliksik sa aming sarili. Tulungan mo po kami na wag lang umasa sa mga taong nagtuturo sa amin. Tulungan mo po kami na kasabay ng pagtuturo nila ay ang marubdob naming pag-aaral ng salita ng Diyos upang kami ay madala sa malalim pang katuruan at bunga nito hindi kami malihis ni numan. Pagpalain mo po ang St. Paul United Methodist Church sa kanilang ministry. Ito pong online devotion sa mga tao po na naaabot ng online worship na ito, maramdaman nila na mahal po sila ng Panginoong Jesus, dinala sila sa liwanag, at mangyari, Panginoon, na sila ay maging mapagbantay sa mga tao sa paligid nila na gustong takpan uli sila ng belo, Panginoon, ng pagkukunwari, ng belo ng kadiliman, Panginoon, ay huwag nilang mapayagan, kundi manatili silang nagliliwanag, nahayag ang liwanag, kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo para sa lahat. Maraming salamat po sa iyong inspirasyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at nag-iisang tagapagligtas, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.